Ang number one na mali ng mga salespeople, handling rejection. Marami naman nagtatanong sa'yo about sa product na binibenta mo. Pero bakit kaya hindi ka pa rin makabenta? O baka hindi mo lang alam paano mo ma-handle yung rejection na binabato nila sa'yo. At malamang naghahanap ka rin ng way paano mo papataas ang sales mo. Ay, ako nga pala si Josh, nagbibigay ng libreng tips sa social media about business at kung ano-ano pang makakatulong sa inyo sa araw-araw na pag-handle nyo ng negosyo. Kaya tara, simulan na natin. Madami sa atin pumapasok sa sales pero malimit mag-fail dahil sa isang bagay na hindi natin ma-handle. Yun ay rejection. Rejection na kapag sinabi nila sa'yo, hindi mo na kayang ituloy pa yung mga susunod mong sasabihin kasi nga hindi mo na alam paano mo i-handle. Maglulungkot-lungkutan ka na lang, hindi na naman ako nakabenta. At syempre, meron akong tip paano mo ma-handle ang rejection. At malamang yung pang-apat, yun yung takot na takot kang alamin. Tip number 1, know the problem. Dapat naiintindihan mo ano yung problema ng customer mo. Dapat naiintindihan mo rin kung bakit nila yun kailangan. Kasi that way, pag naiintindihan mo na yun, alam mo na kung ano yung solution na ibibigay mo sa kanila. Kahit pa ma-reject ka, meron ka pa rin ibibigay na something kasi nga, naiintindihan mo yung problema nila. And one thing is for sure, ang hinahanap nila sa'yo, solution. Pinaka best way yan na malaman, makinig ka sa customer or client mo. Okay? Tip number 2, strike through emotions. Madalas kasi hindi tayo nagpapakita ng tamang emotion pag nagbebenta kaya tayo nare-reject. Sample na lang nito, nagbebenta ka ng necklace, syempre hindi mo hahayaang tititigan niya lang sa loob ng istante yung necklace na binibenta mo. Ilabas mo, pakita mo sa kanya, ipahawak mo, tapos isukat mo sa kanya. Pakita mo sa salamin, tapos sabihin mo, ma'am, ang dami ng sumukat nito pero sa leeg mo lang bumagay. Pag di ka binayaran yan, ewan ko na lang. Tip number 3, don't take it personally. Siyempre, affected ang confidence mo pag na-offend ka sa sinabi sa'yo ng isang customer or client mo. Magbabago mood mo. Tatamarin ka ng kausapin pa siya. Tapos mawawala ka nga sa focus mo kasi nga naiinis ka sa kausap mo. Dapat pagka ganyan, nonchalant lang. Relax ka lang, kalmado ka lang, paramdam mo sa kanya na ikaw pa rin yung solusyon sa problema niya. At itong tip number 4, sigurado natakot ka ditong alamin kung ano yung totoo. Seek feedback. Importante ito kasi wala namang perfect sa atin, di ba? And through feedback, dun mo maintindihan or malalaman galing sa kanila kung saan nga ba tayo nagkakamali. Kasi kahit naman ako nagkakamali ako on sales. Pero through feedback, dun ko na i-improve yung sarili ko kung paano ba ako dapat magbenta sa iba't ibang klase ng tao na nag-e-exist sa market natin. At yun din yung opportunity ko for growth. Kasi nga naman, kung hindi ko babaguhin yung mga mali, eh sigurado mananatiling mali yun hanggang tumanda ako. Kung may natutunan na naman kayo dito sa video na napanood nyo at inabot nyo na naman yung dulo, maraming salamat. At kung gusto mo pang makanood ng mga ganitong klaseng content, please share this video and follow my page. Bye-bye!